Nako po, eto magandang reaksyonan po ito mga kabida. Mantakin nyo mga kabida, nagbabala po ngayon. Ito hong si dating Senate President Tito Soto mga kabida, na posibleng magkakaroon na naman po ng kudita diyan po sa Senado. Bago lang po nagkaroon po ng kudita eh. Okay, mga kabida, last Monday lang po nagkaroon po ng leadership change. Kudita na naman po. Okay? Eto, babasahin ko po itong article ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Kudita ulit, Tito Soto nagbabalang posible ang agarang leadership change sa Senado. Ayan. Nagbigay ng babala si dating Senate President Tito Soto III matapos niyang sabihin na posible pa umanong magkaroon ng panibagong leadership change sa Senado sa gitna ng umiinit na tensyon kasunod ng pagkakaupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang panayam, inamin ni Soto na hindi na bago sa Senado ang mga biglaang pagbabago ng liderato at maging siya mismo ay ilang beses nang nakaranas nito sa loob ng kanyang mahabang panahon sa mataas na kapulungan. Well, it has happened before. I have been in leadership change for 8 times. Mantakin nyo 8 beses pala mga kabida, na pinalitan ito hong si Tito Soto. Ayon kay Soto, nananatiling manipis ang kasalukuyang majority bloc na sumusuporta sa liderato ni Cayetano, dahilan upang posible pa rin umano ang panibagong balasahan depende sa magiging direksyon ng mga isyu at paninindigan ng mga senador. Ayan. Okay? Nang tanungin kung posible bang mabilis ding mapalitan muli ang liderato sa Senado, diretsahang sinabi ni Soto na posible ito depende sa mga susunod na pangyayari, mga kabida. Ang naturang pahayag ay lumabas 2 araw matapos ang kontrobersyal na leadership change sa Senado, kung saan napatalsik si Soto bilang Senate President at pumalit si Cayetano matapos makuha ang suporta mula sa 13 senators. Ayon. So, yun po, mga kabida, posible hong magbago na naman po, ang leadership dyan po sa Senate, anytime, mga kabida. Kasi, tama po si Senator Tito Soto, manipis lang po yung lamang po ng majority block, mga kabida. Mantakin nyo, 13 lang po ang miyembro po ng majority block. Saktong-sakto po dun ho sa required number po mga kabida para makuha po ang majority po, Okay? While 9 po ito hong minority block, po, mga kabida. So, meron po silang kulang na 4 na mga senador. So, magdedepende po yan, sa magiging direksyon po ni SP Cayetano. Kung saan po niya pwedeng dadalhin po ang Senado, mga kabida. Alright? At magdedepende po yan sa issue, paninindigan ng bawat senador. Okay? Since ang mainit po ngayon na issue ito hong impeachment, mga kabida. Alright? At natural po, ito hong 4 na mga senador na lumipat mula sa dating majority papuntang minority at naging majority na po ngayon, we expect na sila po ay magkapareho po ng pananaw, pag-iisip po sa dating minority block. Okay? Kasi po, kung magkaiba po sila ng pananaw po makabida, hindi po ito aanib, Diyan po sa grupo po ni Cayetano, ito hong si Senator Loren Legarda, si Senator Pia Cayetano, at saka ito hong 2 mga Villars, mga kabida. So, presumably, magkapareho po sila ng pananaw at direksyon, which is tutol sila mga kabida dito ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. So, maraming nagsasabi na ito hong magic number na 13, ito na raw yung projection po mga kabida sa magiging boto ng Senado sa impeachment trial po ng Vice Presidente, mga kabida. Well, titingnan natin, baka mag-iba ang magiging kartada po makabida in the middle of the impeachment trial.
Kasi magdedepende po yan sa mga ebidensya na ilalabas po ng prosecution at of course yung counter evidence po mga kabida na ilalabas po ng depensa. Evidence matters sa magiging posisyon at desisyon po ng mga senador, mga kabida. Okay? Nababahala lang po ako kasi hanggang ngayon hindi pa po na-transmit mga kabida itong articles of impeachment mula sa House of Representatives. Okay? Baka naman po nag-aantay po itong House na baka magkakaroon po ng panibagong leadership change. Kasi yun nga yung kasalukuyang liderato po ngayon mga kabida kakampi po ni Vice President Sara Duterte. Okay? At siguro nag-aantay po itong House of Representatives, baka naman po may balik ito kung si Tito Soto, considering, gaya ng sinabi po ni Senator Tito Soto, manipis lang po yung majority block po ngayon, mga kabida. Alam naman po natin, yung position po ng grupo po ni Senator Tito Soto, pro-impeachment po ito, mga kabida. In fact, nung siya pa po yung Senate President, nagbitaw po siya ng pahayag, mga kabida, na kung sakali man po makarating po sa Senado yung articles of impeachment, forthwith talaga, mga kabida, yung magiging impeachment trial. Ibig sabihin, urada mismo, okay? Yung magiging trial po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. And since tapos na po yung botohan diyan po sa House, kaya nga nakapagtataka po kasi yung previous Congress po, yung 19th Congress, mga kabida, napakabilis po yung transmittal, okay? Ng articles of impeachment. Hindi ho umabot po ng 10 oras sa mga kabida na i-transmit na po sa Senado Ngayon, ilang araw na po nakalipas po mga kabida. Last Monday yung botohan, okay? Wednesday na po ngayon, lumampas na po ng 3 araw, mga kabida, wala pa pong transmittal ng articles of impeachment. Duda na po ako dito baka nag-uusap itong grupo po ni Soto at saka itong House. Ito, tanong ko lang nakapagtataka kasi mga kabida, bakit hindi pa po na-transmit? Di ba? Baka naman po nag-aantay po sila, mga kabida, itong House na magkakaroon po ng kudita dyan po sa Senate, mga kabida. So, ito, very crucial. Very crucial talaga ito, mga kabida. Okay? Ang disadvantage lang po dito sa majority po, mga kabida. Kung ikukumpara po natin, nung panahon po ni Soto, okay, manipis masyado 13. Saktong-sakto lang po, Unlike, nung panahon po ni Soto, mga kabida, 15 po sila. Okay? Kahit na po, isa po mawala sa kanila, majority pa rin. Unlike ngayon, 13, kung mawala yung isa sa kanila, for example, ito si Bato, kasi meron pong kinakaharap po na kaso po, sa International Criminal Court. Tapos meron pa pong nagbabadya po mga kabida na posibleng arestuhin, itong si Bongo. Kaya very crucial po mga kabida, simula ngayon, dahil dito ho magbabago ang direksyon po ng Senate, pati ang leadership, mga kabida. Kung sakali man po, dumating po ang araw mga kabida na aarestuhin na po, okay, ito si Bato de la Rosa, mga kabida. At eventually, susunod ito si Bongo, tapos na po, yung liderato po ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi kulang na po sila niyan, mga kabida. Okay, from 13, magiging 11 na lang po sila, po. Okay, depende po yon kung yung dalawang nag-abstain na mga senador, papanig po sa kanila. Kasi mananatili po silang 13, mga kabida. Sino-sino yung mga nag-abstain na mga senador? Itong si Zubiri at saka si JV Ejercito, mga kabida. Alright? So, mag-aagawan po ngayon itong grupo po ni Soto at saka itong grupo po ni Cayetano. Kung sakali man po, dumating dun sa senaryo po mga kabida na mawawala itong si Bato at saka ito si Senator Bongo, mga kabida. Dahil sa kanila mga kasong kinakaharap po mga kabida dyan po sa International Criminal Court. So yan yung aabangan po natin sa darating po na mga araw po mga kabida. Po. Okay? Again, nagbabala po ito si dating Senate President Tito Soto
sa posibleng pagbabago ho ng liderato dyan po sa Senado, mga kabida, anytime, depende po yan, mga kabida, kung anong magiging direksyon po ng kasalukuyang liderato, dyan po sa Senado. Kung ang direksyon po, mga kabida, detrimental dun ho sa mga kasamahan po niya, sigurado po, mag-jump ship po yan, mga kabida. Babalik po yan dun ho sa grupo po ni Senator Tito Soto. For your comments and for your reaction, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.